Ikatlong yugto. Hindi siya mapapalagay hanggat hindi niya nakikita ang muka ng babaeng ito. Kailangan niya itong abangan. Kaya humanap siya ng maaring pagkublihan na hindi siya nito mapapansin paglabas ng banyo. Sa likod ng sofa ay may display na halaman. Doon siya nagkubli. Alam niyang dadaan ito sa sala sakaling lumabas ito ng banyo. At doon ay hindi siya makikita nito. Patay ang ilaw sa sala kaya kailangan niyang linawan ang paningin. Maya-maya ay nadinig niya ang langit-tingit ng pinto ng banyo. Marahil ay palabas na ito. Dumaan nga ito sa sala pero dahil sa madilim, ay hindi niya naaninag ang mukha nito. Isa pa ay nagpupunas ito ng buhok habang naglalakad. Pumasok ito sa silid ni Aling Yoli. Nagtaka siya, bakit may kasamang magandang babae si Aling Yoli sa kwarto at bakit hindi sinasabi sa amin? Tomboy ba siya kaya hindi siya nag-asawa? Dahil babae din ang gusto niya? Iyon siguro ang dahilan kung bakit tumanda siya ng ganun, na hindi nagkakaasawa. Dahil may pusong lalaki siya. Mga tanong sa isip ni Andoy. Ang totoo na akit siya sa ganda ng katawan ng babaeng iyon. Pero hindi maaari. Mahal niya si Arian at ayaw niyang magtaksil dito. Isa pa ay girlfriend nga ni Aling Yoli ang babae na iyon. At hindi niya yun papakialaman. Dahil pamilya din ang turing sa kanya nito. Ilang araw naging palaisipan kay Andoy kung sino ang babaeng kasama ni Aling Yoli sa kwarto. Hanggang sa hindi na siya nakatiis. Kahit alam niya na pagtatawanan ulit siya ni Mang Lando, ay nagtanong siya dito. Mang Lando, sa tagal nyo na dito kila Aling Yoli, wala ba kayong napansing kakaiba sa kanya? Ano namang kakaiba, Andoy? Hindi po ba siya pusong lalaki o tomboy, tanong niya? Hay nako, Andoy, kung ano-ano na pumapasok sa isip mo. Kasi Mang Lando, yung babaeng nakita kong naliligo noon ay nakita ko ulit at pumasok pa sa silid ni Aling Yoli. Andoy, iba na yan ha? Nakakakita ka na ng hindi nakikita ng iba. Gumagamit ka ba ha? Tanong nito. Totoo, Mang Lando, kitang kita ko, nagtago pa nga ako eh. At inabangan ko talagang lumabas ng banyo kaya sure ako. Mabuti pa, Andoy, tanungin mo mismo si Aling Yoli at wag mo akong kulitin. Bata ka, kamot ulong saad ni Mang Lando. Dahil walang makuhang sagot si Andoy kay Mang Lando, ay pinilit niya na lang balewalain ang nakita niya. Itinuon niya ang atensyon sa kasintahan niya. Mas lalo niya itong minahal. Kahit maliit lang ang kita niya ay madalas niya itong regaluhan. Maging ang anak nito ay hindi niya nakakalimutang bilhan ng pasalubong tuwing pupunta siya sa bahay nito. Mahal na mahal niya ito at handa siyang magbago para dito. Ngunit isang araw ay mayroong nag-friend request sa kanya na ang FB account at profile ay ang anak ni Arian. Inisip niya na baka ginawa iyon ni Arian para sa anak niya. Pero nagtaka siya dahil hindi naman bagong gawa ang account na yon. Inusisa niya pa ang account, ang detalye at mga foto. At base sa mga nakita niya parang ito ang ama ng anak ni Arian. Pero bakit naman kailangan nitong mag-FR sa kanya? Ano ang kailangan nito? Napaisip tuloy siya. Nag-aalangan man ay inaccept niya ang request nito. Hindi pa nagtatagal ay agad itong nag-message. Pare, layuan mo na si Arian dahil makikipagbalikan na ako sa kanya. Sorry pare, pero di ko magagawa dahil mahal ko siya, sagot niya. Maring totoo ang sinasabi mo na mahal mo siya pero sigurado ako na hindi kanya mahal. Kaya tigilan mo na siya. Isa pa ay may anak kami at ano't ano pa man ang mangyari kami pa din ang magsasama sa huli. Nag-iisip pa lang siya ng isasagot ng mag-send ng screenshot ng conversation nila ni Arian. Nakalagay doon na nagbalikan na pala sila. Ayon pa kay Arian ay gusto lang daw na gumanti sa kanya kaya pinatulan si Andoy. Nanlumo siya sa mga nakitang conversation. Minahal niya ng husto si Arian. Pinilit niyang magbago para dito. Pero niloko lang pala siya nito. Hindi na niya nagawang replyan pa ang lalaki dahil bumuhos na ang mga luha niya. Nawalan siya ng gana sa lahat. Maging ang trabaho niya ay napabayaan niya. Hindi niya akalain na kung kailan nagmahal na siya ng totoo ay saka pa siya maloloko. Marahil ay karma na sa kanya yon dahil sa pagiging playboy sa isip-isip niya pa. Dahil sa madalas na hindi niya pagpasok sa bukuhan, ay pinagpahinga muna siya ni Aling Yoli. Hindi naman siya pinaalis nito sa bahay dahil nga pamilya na rin ang turing sa kanya. Gusto lang nito na makapag-isip-isip lang siya. Hindi na niya rin kinausap pa si Arian para tanungin dahil maging ito mismo ay hindi na din nagawang magpaliwanag sa kanya. Sa silid nila ay inom lang ang naging gawain ni Andoy. Mag-isa siyang nagpapakalango sa alak para makalimot. Hinayaan naman siya ni Aling Yoli. Nauunawaan siya nito. Alam nito ang sakit na nararamdaman ng binata. Isang araw ay napainom siya sa labas at madaling araw na siya nakauwi. Mag-aalas 5 na noon. Saktong naghahanda na din si Mang Lando para pumunta sa bukuhan. Ipinagtimpla lang siya ng kape nito at saka umalis na. Inantay niyang makaalis ang sasakyan na service nila ni Aling Yoli at Mang Lando. May naisip siya ng mga oras na yon. Medyo may tama pa ng alak ang ulo niya kaya kung anong kalokohan ang pumasok dito. Ngayon wala na sila ni Arian ay wala na din siyang iingatan. Kaya kahit maghanap na siya ng ibang mabibiyak ay walang problema.
At ang naisip niya ay ang babaeng palagi niyang nakikitang naliligo. Ang babaeng iniisip niya na girlfriend ni Aling Yoli. Pagkakatunan niya iyon. Alam niyang nakaalis na si Mang Lando at Aling Yoli. Agad niyang tinungo ang silid ng amo. Alam niya na maaring nandun ang babaeng pantasya niya. Swerte naman siya na hindi nakalock ang pinto ng silid. Dahan-dahan niyang binuksan. Patay ang ilaw nito. Amoy niya ang bango sa loob, amoy bagong paligong babae. Marahil ay naligo ulit ng madaling araw. Naaninag niyang nakahiga ito. Umupo siya sa gilid ng kama. Nakabalot ng kumot ang kalahati ng katawan nito. Bahagya niyang hinawakan ng paa pero wala itong reaksyon. Kaya mas lumakas ang loob niya na mas lumapit pa sa tabi nito. Bahagya niyang ibinaba ang kumot na nakatakip dito. Nakahiga ito ng patagilid at nakatalikod sa kanya. Ang haba ng buhok nito at iyon ang isa sa gusto niya sa babae. Ang may buhok na mahaba at mabango. Dahil sa naamoy na bango ay nabuhay ang kanyang daga. Bagamat nakainom ay hindi yun naging dahilan upang manghina ang kanyang daga. Nananabik siya dito. Nais niya itong mabiyak ng mga oras na iyon. Hindi na siya nakatiis at hinila niya ang kumot, unti-unti upang tuluyan ng makita ng malapitan ang magandang katawan na kanyang pinapantasya. Hindi niya maaring buksan ang ilaw dahil baka bigla itong magising at makita ang mukha niya. Nang maalis ang kumot ay hubog lang ng balakang at likod ang naaninag niya. Masyadong madilim, pero hindi na para magpigil pa siya. Dalawa lang ang maaring mangyari. Ang pumalag at pumayag ito. Dinampi niya ang palad sa balikat at braso at hinaplos-haplos iyon. Bahagya itong gumalaw pero nanatiling nakatalikod. Hindi na talaga napigil pa ni Andoy ang init na nadarama, kaya sumampa na siya sa kama at sinubukan tumabi dito. Niyakap niya ito mula sa likuran bahala na kung ano ang maging reaksyon nito nang maramdaman niyang kumilos ito. At parang nagising ay bigla niya itong pinatungan at tinaganan. Nagulat ito at pilit siyang tinutulak pero huli na ang lahat dahil nakadagan na siya dito at masyado siyang malakas. Ginawa niya ang nais niya dito. Pumalag ito noong una ngunit unti-unti ay nawala na ang pagtutol nito. Hanggang sa naramdaman niya na parang nagugustuhan na nito ang ginagawa niya. Natuwa siya dahil sa wakas ay nagtagumpay siya. Gaya niya ay alipin na din ito. Nang pagkasabik, bumigay na talaga ito. At nag-enjoy na sa mga ginagawa niya. Bagsak siyang napahiga matapos ang mahabang sagupaan. Dahil sa nakainom ay agad siyang nakatulog. Nang masinagan ng araw ang loob ng silid ay nagising si Andoy. Bigla siyang bangon at mabilis na kinuha ang mga damit. Hindi na niya nakuhang magbihis dahil sa pagmamdali. Agad siyang lumabas at tumungo sa silid nila ni Mang Lando. Humiga siya sandali at inalala ang nangyari. Napangiti siya kahit kasi nakainom siya noon ay alam na alam niya ang ginawa niya. Naalala niya ang babaeng nakaniig. Hindi niya yun nakita sa kwarto paggising niya. Nais niya itong hanapin para humingi ng paumanhin. Pero naisip niya munang maligo. Kinuha niya ang tuwalya at pumasok sa banyo. Matapos maligo ay lumabas siya na nakatapis lang ng tuwalya. Dederetso na sana siya ng silid nang may tumawag sa kanya. "Oh, Lando, gising ka na pala." Si Aling Yoli ang nasa lamesa at nagtitimpla ng kape at naghahanda ng almusal. "Ako ho, Aling Linda, kayo po pala," tanong niya. "Ako nga, bakit may iba pa bang babae dito nakangiting saad niya?" Nagtaka lang ho, Aling Yoli, ang alam ko kasi nasa palengke kayo. Naku, Andoy, magbihis ka na muna at bumalik ka para mag-almusal." Tumuloy na siya sa silid para magbihis pero takang-taka siya. Bakit nasa bahay ang amo niya? Ang alam niya ay unalis ito ng madaling araw kasama si Mang Lando. Itutuloy, mangyaring mag-subscribe sa ating YouTube channel para sa mas marami pang istorya at kwento. I-click nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload. Maraming salamat po sa pakikinig.